Anak ng ina. Anak ng ina. Hinanap ako ni mama. Umuwi ka na sa nanay mo, anak ko. Hoy, matandang babae, baliw ka ba? Sino ang kanyang anak na babae? Anak ko, galit ka ba sa akin? Galit ka kasi nawala ka sa akin, di ba? Nay, pasensya na po. Ngayong araw na hanap kita, umuwi ka na sa nanay mo, anak-anak ko. Umuwi ka kasama si nanay. Alisin mo ang maruming kamay mo sa akin ngayon din. Sinasabi ko sa'yo. Kawawang katulad mo, baliw tulad niya, hindi karapat dapat maging nanay ko. Umalis ka na. Anak ko, nay, pasensya na po. Alam kong mali ako. Nawala ka ni nanay. Nay, pasensya na po, anak ko, anak ko. Umuwi ka na sa nanay mo, anak. Lumabas siya, baliw. Sabi ko sa'yo, hindi ko nanay yon eh. Aalis ka ba sa ibang lugar? Bibigyan kita ng laban ngayon. Lola, okay ka lang ba? Walang problema. Pero hindi ako nakikilala ng anak ko. Nakatingin sa ano? Ano ang tinitingnan mo? Kakaiba ba yon? Nasa ng kalikasan, lumabas ka at kunin ang iyong anak. Alam ko kung sino ang aking ina, ngunit hindi ang kawawang matandang babae na ito. Nakakabaliw na tao. Saka alam mong hindi siya matino. Maaari kang maging mas malumanay sa kanya. Kung hindi mo gusto, okay lang. Hindi siya malumanay sa akin. Tumalon ka lang at yakapin mo ako, tapos hilahin mo ako mainit ang panahon. Nakakadismaya talaga. Napakasungit ni tatay. Sino ang kanyang anak? Simula ngayon, nakita kong walang galang ka sa kanya. Ito nanay mo ba siya o bakit mo siya pinagtatanggol ng ganyan? O kaya, nakuha ko na malamang siya ba ay isang kasamahan o malapit na kaibigan ng iyong naglilinis na inatama? Anong grupo ng mga mahihirap walang pinag-aralan? Sinasabi ko sa'yo, maaari mong sabihin sa akin kung ano ang gusto mo. Huwag mong hawakan ang aking ina. Wow, sobrang takot. Sobrang takot. Ano ka ba at pinagbabawalan mo akong masaktan ka? Kung hindi mo nais na masaktan pagkatapos ay subukan ng iyong makakaya upang maging isang mayaman at magandang tao. Ngunit ang isang tulad mo na papasok sa kumpanya ay nagpapatawa lamang sa lahat. Alam na alam mo yan, pero hindi lang ako ang nagsasabi niyan. Ano? Warga, bukod doon naglalaro pa rin siya? Gusto mo na ba ang presidente? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa Pangulo. Hayaan mong intindihin kita, ang isang taong karapat-dapat na maging Pangulo ay dapat na isang matalino at magandang tao. Kunin mo akong halimbawa, hindi isang mahirap simpleng tao na tulad mo. Kaya gumising ka na at umalis ka na. Kung may alam kalayuan mo ang presidente. Kaya pala dahil gusto mong makuha ang puso ng chairman, nag-isip ka ng kung ano-anong pakulo para patayin ako sa kumpanya, ha? Sino ang nakakaalam? Also, hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Anak ko, umuwi ka na sa nanay mo. Anak, dati napakaamo ko. Kahit anong sabihin ni mama, hindi ako makikipagtalo. Bakit mo nasasabihan ngayon? Baliw ka ba? Kaya hindi mo ako anak. Saan mo hahanapin ang iyong anak na babae? Hindi ito ang iyong anak na babae. Baliw ka pumunta sa ibang lugar? Anak ng ina, nanay sumama ka sa akin pa uwi. Lumabas ka, anong ginagawa mo? Maglakas loob ka bang suntukin ako? Saka hindi kita papatulan. Anak ko, okay ka lang ba? Siya ay isang asong babae, masakit ang mukha ko. Dumudugo ito, naiinggit siya sa kagandahan ko. Kaya mo naman sinasadyang sirain ang kagandahan ko, di ba? Wala ako. O dapat kang pumunta sa doktor ngayon at pagkatapos ay babayaran kita. Tumahimik ka. Ngayon isama mo itong baliw na matandang babae at umalis ka na rito. Umalis na kayo mga maruruming bastos. Halika kuya. Umalis ka na, umalis ka na. Ikaw bastard. Ikaw yan, sinadya mong sirain ang kagandahan ko, anong bastard? Okay, ganyan ka noon. Pagkatapos ay maghihiganti ako at pahihirapan ka, sisirain ko mukha mo. Ipaalam sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng maglakas loob na hawakan ako? Hindi ko alam kung magigising ang mga galos o hindi. Pero hindi ko alam kung anong ginagawa ng lalaking ito. Ni hindi ko sinasagot ang phone kapag tumatawag ako. Ano ang nagtagal? Nawala ang nanay ko. Kailangan kong ihatid ang aking ina sa bahay. Nakakalokang matandang babae. Ano sabi mo? Ano sabi mo?
Hindi ko sinasabi ang tungkol sa iyong ina. Sabi ko pumunta ako sa park ngayon lang. May nakilala akong baliw na matandang babae na may kasamang company secretary. Nakakabaliw ito. So anong meron sa mukha niya? Kaya nga pinatawag kita dito. Hayaan mong ipaghiganti mo ako. So anong gusto mong gawin ko? Makinig ka sa akin. Ano atake ng acid? Maliit na bibig lang. Sabihin ito ng malakas para marinig ng sino man. Bituin, magagawa ba ito? Kung hindi mo kaya, sabihin mo lang. Magsalita ka dali, wala akong masyadong oras sa'yo. Kung hindi iyon gumana, kukuha ako ng iba? Okay, hanggat may pera siya, gagawin ito ng lalaking ito. Magaling. Ililipat ko ng maaga ang kalahati ng halaga. Kapag tapos na ako, ililipat ko ang natitirang pera sa'yo. Ang mga presyo ay pareho tulad ng dati. Ang taong iyon ay siya. Siya pala ay, Bituin, hindi ba wala gagawin ko agad para sa'yo? magtanong ng kaunti at gawin ito. Sige, maaari kang pumunta. Bastard ka, siguradong mamamatay ka. Sir, ito ang dokumentong kailangan mong pirmahan ngayon. Ipaubaya mo na lang sa akin. Ang lalaking ito oras na ng tanghalian. Hayaan mong anyayahan ko ang Pangulo sa hapunan ngayon. Kumain ka na, kumain na ako. Bakit lagi mo akong tinutulak palayo? Ano bang meron ako na hindi ko deserve? Ikaw rin ay may talento at maganda. Alam mo naman na mahal namin nito ang isa't isa, di ba? Paano magiging karapat-dapat sa iyo ang kawawang batang iyon? Isa pa anak din siya ng janitor ng kumpanya. Paano ako magiging biyenan mo? At saka sa ngayon ang iyong mukha ay malamang na nabubulok pa ng asido. Paano ako magiging karapat-dapat na maging asawa mo? Bakit paano niya nalaman na may acid attack si Tu? Ikaw ba ang may pakana nito? Hindi. Paano mo ako masisisi ng ganyan? Isa akong matapat na babae, hinding-hindi ako gagawa ng mga immoral o kasamaang bagay. Malamang dahil sa kanya may ginawa siyang masama sa likod mo at nasaktan. Ngunit ako ay isang tapat na babae. Paano ko magagawa ang gayong immoral na bagay? Bakit bituin? Bakit ka nandito? Tuwang-tuwa ka ba sa pag-iisip na nasira ang kagandahan ko? Ito huwag magsalita ng kalokohan. Obvious naman na gumawa siya ng masama para mapahamak. Bakit lahat ng krimen mo isinisisi sa akin tagapangulo? Mangyaring tingnan, siya ay napakasama masamang babae. Ngayon malinaw na kasalanan niya, sa akin niya, sinisisi ang lahat. Kailangan mo akong bigyan ng hustisya, tama ba? Yung mukha niya... Makasalanan ako. Kasing ganda mo ba? Ano ang mali? Hindi ka ba masaya na makita akong payapa pa rin? Hindi tulad ng inaakala mo, kung hindi dahil sa anak ng matandang babae. Malamang wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Nandito na si Mama Nanay. Sana wala si Nanay Mama. Alam mo ba kung gaano ako nag-aalala sa'yo? Tumigil ka, kalma lang. Bumalik din siya. Buti na lang nakita ng nanay ko ang numero ng iyong telepono sa iyong bulsa. Salamat po. Simula nung araw na pumanaw ang kapatid ko, ganoon na ang nanay ko sa lahat ng oras, araw at gabi. Hinahanap ko ang aking anak na babae. Buti na lang may nakilala akong magandang babae. Hindi ko alam kung saan hahanapin ang aking ina. Kaya sinasabi ko sa iyo, ngayon iuwi mo na ang nanay mo para makapagpahinga. Kapag libre ako, bibisitahin kita. Oo, alam ko Nanay Tara, uwi na tayo. Mangyaring mag-ingat sa pagbabalik mo. Kuya, bakit mo ako tinawagan? May sasabihin ka pa ba? Sa totoo lang, may gustong bumuhos ng asido sa iyo at saktan ka. Nagtapon ka ba ng asido? Ngunit sino ang taong iyon? Ito yung taong gustong saktan ako. Siya yon. Pasensya na po, Mali. Ang pagtanggap ko sa imbitasyon ng isang tao na gawin ang kahiyahiyang bagay. Dahil din sa kapos ako sa pera para ipagkamot ang aking ina. Kaya kailangan kong gawin ito. Ngayon mapapatawad na kita, makakatakas ka.
Ngunit kukuha pa siya ng iba at patatawarin siya sa hinaharap. Kailangan mong mag-ingat. Nakikita kita bilang isang mabuting tao, handang tumulong sa iba. Kaya ayokong masaktan ka. Oo, ayos lang, salamat po. Sige na, mangyaring mag-ingat. Alis na ako. Dahil lang sa kaunting pagiging makasarili mo, pumayag kang kumuha ng taong magsusupla ng asido sa akin. Hindi ko akalain na ganito ka malupit. Tama, paano kung ako ay napakasama at malupit na tao? Ako na lang lagi ang mas mababa sa'yo. Kahit na medyo mas masahol pa sa kanya ay hindi ako komportable. Wala talaga akong pakialam. Walang commitment. Naiintindihan mo ba? Tumahimik ka. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang pinagsisisihan. O kailangan ko bang tumawag ng pulis para arestuhin ka tapos magsisisi ka? Ha? Pulis, pakiusap ko. Huwag tumawag ng pulis. Alam kong mali ako. Huwag tumawag ng pulis ang lahat dahil mahal kita. Gusto ko lang nasa tabi mo. Kaya ko ginawa yon. Sinasabi ko sa'yo, blind love yan. Alam niya na mahal namin ni Tu ang isa't isa, pero sinadya pa rin niyang sumugod. Hindi kita mapapatawad. Kuya Hoy, Tu ako. Nakikiusap ako. Kasalanan ko to. Kasalanan ko ang lahat. Alam kong mali ako pakiusap ko. Mangyaring sabihin sa akin para sa akin ayokong makulong. Ang aking mga magulang ay may napaka mataas na inaasahan para sa akin. Kung makukulong ako ngayon, malamang mamatay ang lolo't lola ko. Hindi matitiis ng mga magulang ko, tulungan mo ako, pakiusap ko. Sige na, hoy kuya, tapos na ang lahat. Wala rin akong magagawa. Ayoko na rin lumaki. Iiwan ko siya mag-isa. Sige na, bilang paggalang sa kanyang pag-ibig, hiniling niya ito. Patawarin na kita sa pagkakataong ito. Kung may balak kang saktan ulit siya, huwag mo siyang sisihin, tandaan. Oo, iniwan ko. Hindi na ako naglakas loob na gawin yon. At ngayon, mabilis mong ipak ang lahat ng iyong mga gamit. Umalis ka sa kumpanya ko. Umalis ka na. Ano ang magagawa ko? O hayaan mo akong kumuha ng bodyguard para protektahan ka? Baliw ka ba? May gagawin lang ako, bakit kailangan kong kumuha ng bodyguard? Sa tingin ko, tapos na ang tapos, hayaan mo na. Dapat pareho tayong tumutok sa nalalapit na kasal. Sa kabutihang palad ay nakagawa ako ng magandang trabaho noong isang araw. Ang pagiging mapagpasalamat sa iba. Pero kung hindi magsisisi ka ngayon, nagdala ng napakalupit na tao sa kumpanya, sinaktan mo ako. Swerte ko kasi, pero yun lang. Kung ano ang lumipas, hayaan mo itong lumipas. Tara, kain na tayo. Oo, tara, kain na tayo.